Hindi naman yun. Okay. Tayo po'y tumayo at saan po natin muli ang ating po mga Bible. Sa Matthew 24, basahin po natin muli ang verses 1 to 14. Matthew 24 verses 1 to 14. So, title po ng mensahe ngayong gabi, sabi po dito sa verse 3, "And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of the coming and of the end of the world?" So, signs of the end. So, magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1, "And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple." To kayo po. And Jesus said unto them, See not all these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of the coming and of the end of the world? Verse 4. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, that the end is not yet. For nation shall rise against nations, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in divers places. Verse 8. All these are the beginnings of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be burned of all nations for my name's sake. Verse 10. Verse 10. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall fall. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Verse 14. Altogether ready read. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Tayo po lahat ay umuko pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi mo po kami hinayaan na maging walang alam sa mga bagay na nangyayari po sa buong mundo. Salamat, narito po ang inyong banal na salita na nagsasabi sa amin na kami ay huwag matakot sa kabila na mayroon po mga kaguluhan sa ibang bansa, sa Israel at sa pagitan po nila ng Iran. Ay narito ang inyong salita at nagpapaalala sa amin na ito po ay talagang mangyayari na nation against nation. Salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkatipon-tipon upang patuloy na magpurit magpasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. At salamat din po Panginoon sa pribilegyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. At Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan. Nawa ay laging maghari sa aming pong puso ang pag-ibig, pagpapatawad sa aming pong kapwa. At dalangin ko po na talagang nasa sa aming pong puso, iniingatan namin ang inyong pong banal na salita. Tulungan mo po kami na ito po'y patuloy namin may apply sa aming pong buhay. Kahit meron po mga kahirapan, kahit meron po mga pinagdadaanan, nawa ay manatili kami na sumusunod sa iyong kalooban, hindi sa aming pong mga kagustuhan. Pagpalain mo po ang pangangaral ng gabi, itago mo po ako sa inyong likuran, digin mo po Ama ang panalangin ng mga kapatiran, at kagalingan po ni Sister Miley sa kanya pong karamdaman, at ang bawat na isa na naririto po ngayon, at mga kapatiran na hindi po namin kasama, ikaw mo po sa kanila ang inyong divine protection, at kalakasan, kalusugan, ipagkaloob mo po sa kanila. At tingin mo rin po ang panalangin ng mga kapatiran na ang mamumuno sa bayang ito ay maligtas. Ito po ang aking din pong panalangin at nais mo rin po na ang bawat tao ay talagang magsipagsisi sa mga kasalanan at sila po ay maligtas. Salamat po Ama, sa gabing ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So isang magpagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, mga minamahal. So
nasabi ko na po yung title, Signs of the End. At bago po magsimula sa ating pong mensahe ngayong gabi, ay paalala po doon sa mga nagbabakasyon na huwag po kayo maghahanap kayo ng summer job sapagkat tag-ulan na. Wala na po summer job ngayon, tag-ulan na. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, nakasulat po talaga dito sa Bible kaya talaga ang Bible po ay talagang totoo. The Bible is real. At talaga ang mga nakasulat po dito ay nangyayari sapagkat talaga ang Bible ay salita ng Diyos. At sinabi nga po dito sa verse 6, kayo'y makakarinig ng ugaw ng mga digmaan. So, and ye shall hear of wars. Makakarinig kayo ng digmaan and rumors of wars, ugaw ng mga digmaan. Ngayon po ay talagang nangyayari na po at matagal na po nangyari pa yung mga digmaan sa buong mundo. So, nakasulat po yan dito sa Bible at ako sa aking ganang sarili ko po, ako po ay hindi nag-aalala sapagkat ito po ay talagang salita ito ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na talagang ito po ay mangyayari. And sabi po dito, see that ye be not troubled. So huwag tayong mabahala, huwag tayong mag-alala. For all these things must come to pass. At talagang sinabi po dito, binigyan diin ng Panginoon Jesus na ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari. But the end is not yet. So subalit hindi pa ito ang katapusan. For nation shall rise against nation. Kaya maaaring madagdagan pa yan, hindi lamang Israel laban sa Iran, maaaring magkaroon pa, katulad na lamang ng Taiwan ba yun? Taiwan and China. So maaaring, kaya sinasabi ko, hindi imposible na maranasan talaga natin sa ating panahon ang World War III. Hindi po imposible. Sapagkat nakasulat po talaga dito sa Bible, nation against nation, kingdom against kingdom. So mga kapatid, mga minamahal, na talagang ang Bible po, ito po salita ng Diyos. So kailangan mangyari yan. Una nga po, ito po salita ng Panginoon, sinabi na. At pangalawa nga po, meron pong plano na magkaroon po ng one world government. So hindi magkakaroon ng one world government hanggang hindi nangyayari ang mga digmaang ito. So yun po ang plano po ng mga ilang bansa. So yun po yun, at ayan nga po ay nakasulat po dito. Tingnan po natin muna sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. So kailangan mangyari po ang mga digmaang iyan sapagkat ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, for when they shall say peace and safety. So yan po, na paano sasabihin kapayapaan at kaligtasan kung mapayapa naman ang mundo. Diba? Kung walang kaguluhang nangyayari. Then sabi po dito, then sudden distractions cometh upon them. So kapag doon nangyari po yan na magkakaroon ng panandali ang kapayapaan, mayroon po talaga magsusulong ng peace and safety, then ang sabi po ng Bible, then sudden distractions cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. So mga kapatid, mga minamahal, nandito ang salita ng ating Panginoong Jesus na nagsasabi sa atin, be not troubled. At sa gabing ito po, tatlong bagay ang ating pong makikita dito, tatlong bagay ang ating pong pag-aaralan sa signs of the end. So ibinigay sa atin yung signs of the end, pero hindi po sinabi ng Panginoong Jesus yung eksaktong araw, taon, kung kailan siya babalik. Kaya wag po tayong padadaya. Kung meron man tayong nakikita sa Facebook na sinasabi nilang 2026 ba yun? Darating ang Panginoon. So, kung mangyari man, so be it. Ganun lang. Tayo ay tuloy lang tayo sa ating paglilingkod, tuloy lang tayo sa ating pong sa ministry. So mga kapatid, mga minamahal, ituloy lang natin yung ating mga ginagawang paglilingkod at kung ano pa man ang mga bagay na ginagawa ninyo, tuloy lang po. So hindi ko sinabi sa inyo huminto na kayo dahil babalik na ang Panginoon. Hindi ko sinabi sa inyo na huminto na kayo sa pag-aaral dahil katapusan na ng mundo. Hindi. So tuloy lang po. Ituloy lang natin kung ano yung ating mga ginagawa ngayon na paglilingkod, huwag tayong titigil. So mga kapatid, tatlong bagay. Una, sabi po ng verse 7, ng Matthew 24 verse 7, sabi po dito,
For nation shall rise against nations, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, magkakaroon ng kagutom sa iba't ibang lugar, magkakaroon ng salot, pestilence sa iba't ibang lugar, at lindol sa iba't ibang lugar. So yan po ay nangyari na at mangyayari pa rin po. So mga kapatid, una makikita po natin dito the commissions of scriptures. Yung kaganapan ng salita ng Diyos, na talagang ang salita ng Diyos ay totoo at nagaganap. At marami na po ang mga sinabi ng ating Panginoong Jesus na naganap. Amen po ba? Katulad na lamang po doon sa Old Testament, nung sinabi ng Diyos kay Abraham na ikaw ay magkakaanak sa ganitong edad, ay tunay naman po na nangyari, na kahit siya ay matanda na, ay siya po ay nagkaanak pa. At nang sinabi po ng Panginoong Jesus kay Noah, ng Diyos kay Noah, di ba? Sinabi ng Diyos kay Noah, magkakaroon ng baha, gumawa ka ng ako. So yun po ay natupad. At nang sinabi po ng Diyos talaga na talagang isisilang ang tagapagligtas, so talagang nangyari po. So ang Bible po mga kapatid, mga minamahal, ay ito po ay salita ng Diyos. Kaya sabi pa nga po dito sa verse 5, for many shall come in my name. Marami ang darating dito sa aking pangalan at sasabihin ako ang Kristo. So naririnig natin na talagang mayroong mga nagpapakilala ang kakapal ng mukha. Sila daw ang Kristo. Ang kakapal ng mukha pero hindi naman sila napako sa krus. Diba? Tapos sasabihin nila sila ang Kristo. So yan po sinasabi po ng Bible, for many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. At talaga nadaya ang iba. Diba? Verse 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled. So huwag kayo po mag-alala. For all these things must come to pass, but the end is not yet. So mga kapatid, mga minamahal, we should never fear. Hindi tayo dapat matakot. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay ating kasama. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Hebrews 13 verse 5, let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have, for He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya mga kapatid, ang tunay na tumanggap kay Kristo, hindi natatakot. Maaaring na nakakarinig tayo ng mga malalakas na lindol sa iba't ibang bansa, nakakarinig tayo ng mga wildfire, hindi tayo dapat matakot. Amen po ba? We should never fear. We should never be frustrated. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat talagang yan po ay nakasulat na. At sabi nga po ng Titus chapter 2 verse 30, tinan po natin ang ating pong Bible sa Titus chapter 2 verse 13. So maaaring exciting talaga ang mga nangyayari para sa atin, sapagkat alam natin ang mga katotohanan ito. Exciting at sapagkat alam natin malapit nang bumalik ang Panginoon at tayo ay kukunin ng Panginoon. Tayo isasama niya doon sa kanyang kaharian. So exciting po. Pero mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito sa Titus chapter 2 verse 13. Nandiyan na ba kayo? Say amen? So 30, sabi po dito, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So huwag tayo mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Maring wala na yata pag-asa, no? Pag-asa man. Pero hindi tayo dapat mag-prostrate. Okay? So looking for that blessed hope, ito po yung ating mapalad na pag-asa na ang Panginoong Jesus ay babalik sa atin, para sa atin. Amen po ba? Na talagang ang unang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus for His saints. Para sa mga banal, para sa kanyang mga anak, para sa mga sumampalataya, for His saints. So ibig sabihin mga kapatid, yung ibang tao, kapag bumalik ang Panginoong Jesus, maiiwan dito sa lupa at daranasin ang Great Tribulation or yung 7 years tribulation period. So tinan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we should never fear, we should never be frustrated. Huwag tayong mawala ng pag-asa. At malinaw po, sinabi po ng Bible dito sa verse 13.
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, huwag kayong malungkot, even as others which have no hope. So na gaya ng iba na walang pag-asa. For if you believe that Jesus died and rose again, subalit kung tayo po'y sumampalataya na si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Yung mga naunang namatay ay dadalhin ng Diyos kay Jesus. Nakasama niya. For this we say unto you by the word of the Lord. So si Pablo ay hindi nagsalita para sumikat lang siya. Si Pablo ay hindi nagsalita para siya po ay magmayabang. Kundi sinabi po niya dito, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So mga kapatid, then verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we even be with the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, ang unang pagbabalik ng Panginoong Jesus, yung po tinatawag na rapture, at ito po ay for His saints, para sa atin na mga sumampalataya. Ang babalikan, ang kukunin ay ang mga sumampalataya sa Panginoong Jesus na si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. And we should never follow false doctrine, mga kapatid, mga minamahal, na alam natin na talagang nangyayari ang salitang ito ng ating Panginoong Jesus, na talagang ito po'y paalala sa atin. Sabi po dito sa verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. So talagang marami ang mga bulaang propeta, false religion, mga maling katuruan o mga maling relihiyon na nandito sa buong mundo. Hindi lang dito sa ating bansa, sa Pilipinas, kundi talagang sa buong mundo, maraming false prophet, false doctrine, false religion. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang mangyayari yan, but we should never follow false doctrine. Hindi tayo dapat umayon o hindi tayo dapat sumunod sa mga maling katuruan. Hindi tayo dapat makipag-compromise sa kanila. So kung meron man na nangyayari ngayon na talagang nagkakaisa yung mga iba't ibang denomination na talagang ito yung tinatawag na ecumenical, di ba? Na nagsasama-sama yung iba't ibang denomination. As a Baptist Christian, alam natin ang tama, alam natin ang katotohanan. So hindi tayo sasama sa mga grupong ito. So we should never follow false doctrine. Ito po ay talagang nangyayari na. Kaya huwag po kayo magugulat, Pastor, bakit ang mga nandoon na, nagsama-sama na, tayo ba hindi sasama? So hindi tayo sasama, hindi tayo makikisa. Sapagkat kailanman ay hindi nagsama ang liwanag at ang dilim. So hindi nagsama kailanman ang liwanag at ang dilim. Mahirap at hindi talaga mapagsasama yan. So mga kapatid, mga minamahal, the commissions of Scriptures. Nagaganap na ang salita ng Diyos. At noon pa man, talagang nagaganap. Kaya ang Bible ay totoo. The Bible is real. Ito po ay tunay na salita ng Diyos. Kaya sana, huwag tayong magsawa, mag-aral, makinig ng salita ng Diyos. Huwag tayong magsawa na umattend ng prayer meeting. Huwag tayong magsawa na sumamba sa Panginoon ng maghapon. So yun po mga kapatid, ang unang nakita po natin dito na talagang the commissions of Scriptures. Pangalawa, tingnan po ninyo ang verse 8. Sabi po dito, all these are the beginning of sorrows, signs of the end, the creations of sorrows. So mga kapatid, mga minamahal, kayo ba'y nalulungkot? Opo, na tayo mayroong kagalakan sapagkat tayo babalikan. Tayo ay kukunin. Yun yung ating kagalakan, di ba?
Kagalakan natin na tayo talagang kukunin ng Panginoon na hindi in-appoint sa atin, na it is not appointed unto us, yung wrath na sinasabi, di ba? Na hindi tayo tinalaga sa puot ng Diyos. So, yun yung ating kagalakan. Pero mga kapatid, mga minamahal, sinabi po dito sa Bible, all these are the beginning of sorrows. Sa akin pong buhay po, sinasabi ko, masaya, nagagalak ako na ako'y nasa paglilingkod, ako'y nagagalak na talaga nagagamit sa gawain ng Panginoon. Pero, alam niyo rin naman, aking mayroong kalungkutan. Ayan na naman tayo eh. Okay. Iba yun. Okay. Kalungkutan ko na talagang yung mga inaakay natin ay talagang hindi sila nananatili. Kalungkutan ko na talagang mayroong hindi nagpapatuloy. Kalungkutan ko na talagang ang daming nabahagina ng salita ng Diyos, maraming Bible study, pero hindi natin maakay-akay, hindi natin makasama dito sa pagsamba. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, the creations of sorrows, signs of the end, it is the creations of sorrows. Ito yung simula ng kalungkutan. So bakit mga kapatid, mga minamahal, sinasabi natin babalik ang Panginoon, exciting, malapit na siya bumalik. Pero mga kapatid, how about our families? Yung ating mga pamilya, are they saved? Ligtas ba ang ating mga pamilya? How about our folks, yung ating mga kamag-anak? Ligtas ba sila? Tumanggap ba sila kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas? So yun po yung ating magiging kalungkutan. Oo, tayo masaya. Tayo ay palangit. Di ba? Tayo ay palangit na tayo ay hindi dadanas ng 7 taong kahirapan sa mundo ito. But how about our friends? Yung ating mga kaibigan na talagang naaalala tayo kapag mayroon tayong maramdaman. Naaalala tayo na kapag tayo nasa oras ng kagipitan. Tumutulong sa atin. How about them? Sila ba ay ligtas? So ito yung ating magiging kalungkutan ngayon. Mga kapatid, mga minamahal, sana na talagang patuloy natin silang ipag-pray at isang araw ay talagang mabahagi na sila ng kaligtasan, tanggapin nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, na sila'y manampalataya sa Panginoong Jesus na si Jesus Christ lamang ang Panginoong tagapagligtas, the way to heaven, na wala ng iba. Sabi nga ng Panginoong Jesus, John 14 verse 6, and Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So mga kapatid, kalungkutan natin na hindi natin naibahagi sa kanila ang kaligtasan. Ito yung maging kalungkutan po natin. So mga kapatid, the creations of sorrows. So sabi nga po ng Acts chapter 1 verse 8, tingnan niyo po yung pong Bible sa Acts 1:8. Kaya sana mga kapatid, kahit sa Facebook, yung ating cellphone, ang social media, gamitin natin ito sa pagbabahagi ng kaligtasan ng salita ng Diyos. Sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So tayo po'y tatanggap ng kapangyarihan pagkatapos na dumating ang Banal na Espiritu. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem. Ang ating Jerusalem ay ang ating pamilya, yung ating tahanan. And in all Judea, ito po yung ating mga kapitbahay na dapat nating mawitnessan. And in Samaria, ito po yung bayan. Let's say for example, yung bayan ng mataas na kahoy. Yun po yun. Kasi wala naman tayo sa Jerusalem. And at the uttermost part of the earth. So ito naman, yung lalabas na tayo sa ibang bayan. O sabihin na natin pupunta na tayo. Kung may naman tinatawag na mag-misyon doon sa Iran. Diba? Anong brother? Share mo si Kumeni. So mga kapatid, mga minamahal, the creations of sorrows. So we should never follow false doctrine. So sabi nga po ng Matthew chapter 7, 13, 14. Tingnan nyo po. Matthew chapter 7, 13, 14. Kasi talagang nakakalungkot po na talaga ang hirap akayin. Sabi nga po dito sa Matthew chapter 7, verse 13, 14,
Nandiyan ba, na ba kayo? Say amen. So, verse 13. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate. Sila'y nagsisipasok doon sa maluwang na pintuan, sa malapad na pintuan, and broad is the way, maluwang ang daan, that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat. So mga kapatid, majority is not always right. That's right. And then verse 14, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Kakaunti ang nakakasumpong. Kakaunti ang pumapasok sa makikot na daan o pintuan. Kakaunti. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talaga ang sabi ng Bible sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, tinan po ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. Ito yung aking kalungkutan at na ipinakita sa akin, ito po talaga yung strong delusion. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. So yung mga false religion na ito, yung mga false prophets na ito, yung mga false doctrine na ito po yung strong delusion. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. Say amen kung nandiyan na kayo. Amen. Sabi po dito, and for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. So, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga pamilya, ay nadaya. Ito yung matindi, malakas na pandaraya, panlilinlang. Yung mga false religion na ito, false prophet na ito, false doctrine. So, ang lakas nila makapanghawa at ang lakas nila makapandaya. So mga kapatid, mga minamahal, ito yung aking kalungkutan. Na talagang sinasabi na sa kanila ang katotohanan pero hindi pa rin sila naniniwala. Bakit? Yung po sabi ng Bible, and for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. So pinaniniwalaan ng maraming tao ngayon, ang sinasampalatayanan ng maraming tao ay ang kasinungalingan. Yan ang ating panahon. So mga kapatid, mga minamahal, the creations of sorrows. Kalungkutan natin na kung tayo kukunin na ng Panginoon, pero ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, kaibigan, katrabaho, kung hindi pa po sila ligtas. So nakikita natin, talagang grabe na nangyayari ngayon sa Israel, sa Iran, diba? At yan pa nga, gusto pa yatang sumabay talaga ng China at Taiwan. Kasi talagang kung makikita ninyo yung balita, hindi pa rin naman tumitigil ang China, nandun pa rin. Diba? So, kumbaga, parang nakahanda silang lusubit ang Taiwan. So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung mga signs of the end. Hindi binanggit kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya huwag po tayong maniniwala kung mayroon mga nagsasabi na talagang kung titignan ninyo, napakaganda ng kanilang presentation, napakagaling ng kanilang pag-aaral, pero ganun pa man, hindi sinabi sa atin yung eksaktong araw, taon, kung kailan babalik ang Panginoon. Then last mga kapatid, verse 14 ng Matthew 24, verse 14. So una, the commissions of scriptures, the creations of sorrows, and then verse 14. Sabi po dito sa verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So the challenge to the saints. Ito po yung hamon sa ating mga kapatid, mga minamahalong saints, tayo po yun. Hindi yung mga rebulto. Hindi yung mga rebulto, hindi yung mga Diyos-Diyosa, kundi ang saints po ay tayo. Tayo na mga tumanggap kay Kristo, na nampalataya sa Panginoong Sus, tayo na mga anak ng Diyos. So ito po yung hamon sa atin. Sabi po ng verse 11, tingnan niyo po, and many false prophets shall rise and shall deceive many. So ang hamon sa atin, share the salvation. Ibahagi natin ang kaligtasan na mayroon po tayo. Kaya lagi nga sinasabi ni Brother Madlon, evangelize.
mag-evangelize tayo. So, yun po na sana patuloy po tayo magamit sa pagbabahagi ng kaligtasan. Kasi talagang marami ang bulag. Ang kanilang pinaniniwalaan, pinananampalatayaan ay yung kasinungalingan. Nakasulat sa Bible. But it doesn't mean na wala tayong gagawin. So, nakasulat man yan sa Bible, hindi ibig sabihin na tayo ay titigil na. Hindi ibig sabihin na tayo magsasawalang digo na lamang. Hindi ibig sabihin na tayo maghihintay na lamang ng papasok dyan. So, gawin pa rin natin na tayo po'y magbahagi ng kaligtasan. Kaya, salamat nga po na talagang mayroong mga kapatiran na nag-aakay ng kaluluwa. Maaaring hindi nila kayang bahaginan ng kaligtasan, pero inaakay, ini-invite sa church, at talagang dito na nasisira ng kaligtasan at nagpapatuloy. Kaya salamat na si Brother Edwin nga po ay meron ng bunga, dalawa kanyang bunga na nagpapatuloy po dito. Ulitin siya, pero siya tayo. Okay. So sana si Brother Edwin ay patuloy na makapag-invite, gamitin ng Panginoon. Diba? So share the salvation na sa pagkatahong natin hayaan na madaya ang ating mga kamag-anak, ang ating pamilya, ang ating kaibigan, ang ating kaklase, ang ating katrabaho. Share the salvation sa ang daming false prophet, false religion. So 4,200 false religion ang mayroon sa buong mundo. Ganun po karami. Kaya talagang kulang na kulang ang mga manggagawa. So, and then pangalawa po, verse 12, tingnan niyo po ang verse 12 ng Matthew 24, verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So, ang hamon po sa atin po dito, stay sincere and serious in the ministry. Stay sincere and serious in serving the Lord. Na tayo po ay manatili. Maaaring talagang sinabi na ng Bible, na salita ng Diyos, marami ang talagang tatalikod. Marami yung talagang magbabackslide. Nakasulat yan. Pero hindi ibig sabihin na mag-backslide ka na rin. Hindi ibig sabihin na mag-backslide ka na rin. Hindi ibig sabihin na tularan mo sila. For Demas had forsaken me, having loved this present world. Hindi ibig sabihin na mahalin mo na rin ang mundo. Hindi ibig sabihin na kalimutan mo na ang Panginoon. So kung nangyayari man ang mga bagay na yan, tayo po ay hinahamon na manatili sa paglilingkod ng tapat at seryoso. Stay sincere and serious and serving the Lord. And then last mga kapatid, sabi po ng verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. So mga kapatid, mga minamahal, maaaring madaming tao magagalit sa atin, uusik sa atin, but still stay serving till our Savior came. So still serve till our Savior came, na tayo po'y maglingkod pa rin kahit may mga umuusik sa atin. So yun po ang hamon sa atin, katulad ng mga alagad. Sila ay nakulong, nagutom, pinarusahan, at ipinako na nakabaliktad, ipinako sa krus, pinuputan ng ulo, but makikita natin sa kanila, sila po ay patuloy na naglingkod sa Panginoon. So kung nakikita man natin ang mga kahirapang iyan, tuloy lang po tayo sa ating pong paglilingkod. Kaya mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos na humahamon sa atin. Akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Akayin natin ang mga kapatiran na nanlalamig, na tayo po sana ay maging encouragement sa kanila, na sila po ay magpatuloy. At sana, lahat tayo pagdating natin sa langit, lahat tayo na member ng Jesus Christ Bible Baptist Church, pagdating sa langit ay hindi tayo tagapalakpak. Kundi pagdating sa langit, tatawagin ang pangalan mo para ikaw ay tumanggap ng reward. So for we must all appear in the judgment seat of Christ, that we may receive things done in His body. So upang tayo po'y tumanggap ng mga bagay na ginawa natin sa ating katawang ito, whether it be good or bad. Yun. Diba?
whether it be good or bad. Binanggit po yan sa Bible. Kasi talaga titingnan ang ating mga ginawa. Kaya kung nakikita natin ngayon ang mga pangyayari ng mga tanda ng katapusan, so ito po'y hamon sa atin na tayo po'y patuloy na maglingkod sa Panginoon. To God be the glory, tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin, tayo po'y umuko, pumikit. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa gabing ito, sa ito pong banal na salita. Salamat sa mga kapatiran na patuloy pa rin po na uma-attend ng prayer meeting. Kahit sila po ay busy sa kanila pong mga trabaho, busy sa kanila pong pag-aaral. Salamat sa kanila pong buhay na sila pinarito. At kahit sila po ay mayroong mga karamdaman, meron silang mga pinagdadaanan, ay narito pa rin sila at nagpe-pray para sa mga kapatiran at patuloy nilang pinapakita ang kanila pong malasakit, pagmamahal sa inyong pong gawain at lalo higit sa lahat ay sa inyo po aming Panginoon. Salamat po sa inyong pong banal na salita. Nawa ito po'y tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na aming po maakay ang aming po mga mahal sa buhay, na sila po ay maligtas din, na sila po ay tanggapin po nila ang aming Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hinihingi po namin ang inyong tulong at gabay, sapagkat wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Wala kaming kapangyarihan para sila po ay iligtas. Kami po ay instrumento lamang para ibahagi ang kaligtasan. Banal na Espiritu sa aming pong pagbabahagi ng kaligtasan, hinihingi po namin na kayo po ang mangusap sa mga tao na aming pong mababahaginan ng inyong banal na salita. At sila po ay talagang makonvict at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko po ang Diyos ang mga kapatiran ng lalamig na sila po'y makakasama namin ng maghapon sa pagsamba tuwing araw ng linggo, at dalangin ko rin po na sila po'y makakasama sa prayer meeting. Pahalagahan po nila ang inyong pong gawain na ministry. Huwag po nilang bawasan ang kanila pong oras na dapat ay ilaan po para sa inyo. Salamat po Ama sa gabi ito. Kayo po sa magbalik ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Umaasa na ng palataya na patuloy pong dilinggin ang aming pong mga panalangin, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, ikaw ang aming Diyos na mawain at mapagmahal. Sa iyo ang papurit, pasasalamat, ang kalwalhatian. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.